Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay ating muling ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 94 at 95 sa manhwa series ng Solo Max Newbie, kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Nagsimula ngang gumawa ng pag-atake etong si Michael na kapwa naman nagagawang depensahan ng binata habang patuloy na lalo pang lumalakas. Eto ngang si Alice ay napuna din ang pagbabago sa lakas nitong binata at labis nga itong humanga sapagkat lubos niyang di inakala na sa maiksing panahon lamang ay lalakas ito ng ganoong antas. Inis na inis nga itong si Michael sa ginagawa ni Jin-Hyuk na nagpapakawala na nga ng napakalakas na pag-atake patungo sa kaniya. Ngunit muli lamang na hindi naging epektibo ito laban sa ating pangunahing tauhan. Gulat na gulat nga etong si Michael habang agad itong sinamantala ni Jin-Hyuk na mabilis na gumawa ng ganting atake. Ngunit kapwa na sorpresa din etong binata sapagkato'y ginamit naman itong lalaking vampira ang skill na tinatawag na mana barrier. Doon nga rin inapagtanto ng ating pangunahing tauhan na lubang napakalaki ng agwat sa kakayahan mayroon etong binata kumpara sa kaniya at tiyak na dekada ang kinakailangan niyang taon bago pa nito maabot ang antas mayroon etong si Michael. Sa ibang dako naman ay patuloy pa rin nakikipaglaban etong si Jang Yun-sok kontra sa mga Ghostlers at kapwa dumating na rin sa lugar na iyon etong si Yo Yun-hwa na agarang tumulong laban sa mga halimaw. Maging etong si Chun Yu-song ay naroroon na rin na kapamuli na namang naglabas ng kanyang hinanakit buhat sa nakakasawa ng araw maging sunod-sunuran sa mga pinapagawa nitong si Jin-Hyuk. Napatingin nga siya sa direksyon nitong si Jang Yun-sok at agad itong nakilala. Gayon din napuna ang hawak-hawak nitong silang espada na siyang ginagamit nito upang gapiin ang mga naturang halimaw na kapwa naman ikinamangha at nakuha ang respeto nitong stalker ng ating pangunahing tauhan. Doon din ay agad na humingi ng tulong etong si Jang Yun-sok upang bigyan ng paunang lunas etong leader ng mga Ice Troll na si Kalakal, na mabilis na tinugon naman nitong si Teresa at inactivate ang skill na Sacred Healing upang pagalingin etong nasabing nilalang. Pagkaraan noon ay nawika nga nitong si Teresa na nasa ligtas na kalagayan na etong si Kalakal. Ngunit maging etong dalaga ay bigla na lamang natumba sa lapag buhat sa ginamit pala nito ang natitirang lakas mayroon ang kanyang katawan. Kapwa naman naalala nitong si Chun Yu-song ang naging paalala nitong si Jin-Hyuk na kahit anong mangyari ay huwag silang pupunta sa lokasyon nitong kanilang labanan at mas makabubuting tahakin ng mga ito ang ligtas na lugar kasama ang mga sugatan nilang kasamahan oras na natapos na nila ang misyong nakaatang para sa kanila. Kaya't na-question nga nitong si Chun Yu-song na hanggat maaari sana ay dalian na nitong ating pangunahing tauhan ang kanyang ginagawa sapagkat malapit na nilang maabot ang sukdulan ng kanilang makakaya. Muli namang inilipat ang eksena sa labang nagaganap na kung saan ay masisilayan nating ginamit muli nitong si Jin-Hyuk ang skill na Eye of Gluttony at kahit papaano ay nagagawa na niyang masilayan ang ilang impormasyon, abilidad at kondisyon mayroon etong system upang makopya niya ang skill mayroon etong si Michael. Masaya nga siya sapagkat kahit papaano ay alam na nga daw niya ang kinakailangan upang muling makuwang kopyahin ang abilidad nitong lalaking vampira at ang pagngiti nga niyang iyon ay ipinagtaka naman ni Michael at nawikang literal nga daw na isang interesanteng tao etong binata na kanyang kinakaharap mga master. Muli nga itong nagpakawala ng mararas na pag-atake patungo kay Jin-Hyuk na muli lamang matagumpay na napigilan nitong ating pangunahing tauhan subalit na puna nga niya na tila ba na-stuck ang kanyang mga sandata sa isa sa mga pag-atake nitong lalaking vampira na siya palang tunay nitong pakay at nawikang dahan-dahan nga daw niyang tatanggalin ang lahat ng nakakainis na pangil o sandata mayroon etong si Jin-Hyuk na sa ngayon nga ay mas pinili ng bitawan ng tuluyan ang kanyang dalawang espada habang kasabay na makikita ang mga palaso na direktang nakatapat sa pagmumukha nitong si Michael at nagli ang tinamaan ang lalaking vampira ng bullseye. At dahil nga rin sa malapitang pag-atake ni Jin-Hyuk ay naging epektibo ito na bagyang nagbigay ng pinsala sa pagmumukha ng kanyang katunggali na sa ngayon nga rin ay talagang mapipinta ang matinding galit sa kanyang pagmumukha. Inactivate nga nitong si Michael ang kanyang skill na Hellfire at planong magpakawala ng isang napakalakas na pagsabog sa buong paligid na agad namang ikinabahala ni Alice. Malakas nga niyang binalaan etong si Jin-Hyuk na lumayo na kaagad sa nasabing lalaking vampira buhat nang hindi siya makakaligtas oras na direktang tinamaan ng ataking isasagawa nitong si Michael. Ngunit napangiti lamang etong binata at nawikang kinakailangan nga daw niyang tamaan upang matagumpay na makaligtas na lubos na hindi maunawaan nitong si Alice. Gayon din ay inilabas nga nitong ating pangunahing tauhan ang Shield of Perseus upang maging proteksyon nitong babaeng vampira na kasalukuyang pinagmamasdan itong binata.
Napasigaw na nga lamang etong si Alice habang kasabay doon ay pinakawala na ng tuluyan nitong lalaking vampira ang kanyang skill na Hellfire na tuluyang tumupok sa buong paligid na kanyang kinaroroonan. Makaraan noon ay literal na masisilayang sobrang pagod na nitong lalaking vampira habang masayang isinaad na iyon nga lamang di umano ang unang beses na ginamit niya ang buong lakas at lahat ng manang mayroon siya kontra sa isang tao. Sa kabilang banda naman ay matagumpay na nakaligtas etong si Alice na plano nga sanang muli ay pahirapan nitong si Michael. Subalit na bigla nga siya nung kanyang masilayan na nakuha nitong si Alice nang umiti hanggang sa kanyang napagtanto at lubos na ipinagtaka na masilayang buhay pa etong ating pangunahing tauhan. Sapagkat bago pa man tuluyang tumama sa kanya, ang skill na Hellfire ay inactivate na pala nitong si Jinhyuk ang skill niyang Invincible na siyang nagligtas sa kanya mula sa tiyak na kamatayan, kapalit ng paggamit ng maraming mana sa kanyang katawan. Agad nga siyang gumanti ng isang napakalakas na ampas gamit ang kanyang hawak-hawak na sandata at kapadoy tuluyan ng nawalan ng bisa ang skill nitong si Michael na Mana Barrier mga master. Nagpatuloy nga etong si Jinhyuk sa pagpapakawala ng mararahas na pag-atake laban kay Michael na naguguluhan kung papaano nananatiling buhay etong ating pangunahing tauhan sa kabila ng kanyang napakalakas na pag-ataking pinakawalan. Galit nga nitong kinapitan ang sandata ng binata at isinaad na hindi niya inaasahang mauubos niya ang manang tinataglay kontra sa isa lamang pipitsuging tao at malakas na winika na huwag nga daw iisipin nitong si Jinhyuk na magagawa niyang talunin ang isang kagaya niya kasabay ng pagpapakawala nitong muli ng isang napakalakas na sipa. Sinubukan naman itong depensahan ng ating pangunahing tauhan, subalit tumilapon nga lamang siya sa lapag papalayo sa lalaking vampira na agad nga sanang muli ay susugod upang atakihin etong si Jinhyuk. Ngunit do'y nakisali na rin etong si Alice sa kanilang laban at pinigilan etong si Michael na gulat sa kanyang ginawa. Habang ayon nga kay Alice ay huwag nga daw umasa etong lalaking vampira na uupo at manonood lamang siya sa isang tabi. Galit nga etong si Michael sa aksyong isinasagawa ni Alice laban sa kanya na ngayon nga rin ay kinamusta ang kalagayan nitong nakatayong binata. Napangiti na nga lamang etong si Jinhyuk kasabay ng pag-aalala na tanging mahigit 11 minuto na lamang ang natitira sa bisa ng Essence of Soul na nagbibigay ng karagdagang mana para sa kanya at panagkataon ay tuluyan ng mawawalan ng pag-asa sila na magtagumpay sa laban. Sa ibang banda naman, sa ika-39 na palapag ng tore ay masisilayan ang ilang mga individual na nakaupo ng magkakasama sa isang bilog na lamesa at pinapanood ang labang nagaganap sa ika-7 palapag. Gayon din ay bagyang nangangamba ang ilan sa mga ito buwat sa posibilidad na matalo etong vampirang si Michael. Nais na nga sanang kumilos ng mga ito bago pa di umano mahuli ang lahat, subalit pinento naman sila ng marahil pinakamataas sa kanila at isinaad na mas makabubuting panoorin na muna nilang lahat ang mga kaganapan lalo na't hindi pa naman tapos ang labang nagaganap mga master. Pagkatapos ay muling ibinalik ang eksena sa laban kung saan nga ay kinukwestiyon nitong lalaking vampira ang pakikipag-alyansa nitong si Alice sa isa di umanong tao. At labis nga daw ito nakakawala ng respeto na tila ba isang pagtatraidor daw para sa mga kagaya nila. Ngunit malakas namang isinaad nitong si Alice na kung mayroon nga daw sa kanila ay walang iba kundi ang mga kagaya nilang nagtraidor laban sa kanya. Nilinaw nga ni Alice na hindi siya nasa panig ng mga tao, bagkus nasa panig siya ng itinuturing niyang kontraktor, habang etong ang si Jinhyuk ay gumanti na rin ng sipa na nagpatalsik dito kay Michael. Kasunod nito ay inatasan nga nitong si Jinhyuk etong si Alice na lumikha ng kanyang blood spear na agarang tinugon nitong babaeng vampira at buong lakas na inihagis patungo sa direksyong kinaroroonan nitong si Michael. Sa kabila noon ay nagawa pa rin itong madepensahan ng lalaking vampira. Nilapitan nga siya ni Alice at nawikang alam nga daw niyang nanonood itong iba pang mga vampira mula sa mga mata nitong si Michael. Humanda nga raw silang mga traidor at pakatatandaan na hindi siya hihinto hanggang sa magtagumpay siya sa kanyang isasagawang paghihiganti laban sa kanila. Subalit natatawang na question naman siya nitong lalaking vampira sapagkat kung pagbabatayan nga raw ang kanyang kasalukuyang lakas ay napakalabo di umano siyang magtagumpay para isagawa ang kanyang hangarin. Lalo na't maging sa isang simpleng alagad lamang na kagaya niya ay hindi nito magawang tuluyang maibaon ang patalim sa kanyang puso. Ngunit ang kanyang pangahamak ay agara namang sinagot nitong si Jinhyuk na siya na nga raw ang bahalang magsagawa ng bagay na iyon, na ginamit nga ang Shield of Perseus at matagumpay na naitulak papatagos sa puso nitong si Michael ang sibat na nilikha nitong si Alice. Agaran nga itong nagdulot ng malubhang pinsala sa lalaking vampira, gayon din sa pagkakapaslang nga ni Jinhyuk sa kanya
ay muling isinaad ng system na kanyang matagumpay na nakumpleto ang kinakailangan upang magawang kopyahin ang abilidad nitong si Michael na tinatawag na Moon Hiding Nails habang pinagmamasdan itong nakaluhod sa lapag at nilalasap ang tagumpay. Gayun din ang sunod-sunod na pagsasaad ng system ng kanyang pag-level up. Sa sobrang pagod nga niya, ay tuluyan ang nawalan ng malay etong si Jin-Hyuk na agarang sinalo naman itong si Alice na lubos na nagpapasalamat buhat sa tagumpay ng unang hakbang para sa kanyang paghihiganti laban sa iba pa niyang mga kalahi. Inamin nga niya na noong una ay hindi siya buong pusong nagtitiwala sa isang kagaya niya, lalo na't hindi niya lubos na nauunawaan kung bakit tinutulungan siya ng isang kagaya nitong si Jin-Hyuk. Subalit matapos nga raw ang kaganapan sa ngayon, ay tuluyan na naglaho ang kanyang pag-aagam-agam at kapwa nga ring muling bumalik etong si Alice sa loob ng Braham's Ring. Muli nga sa ating ipinakita ang grupo ng iba pang mga vampira sa mas mataas na palapag ng tore na talagang hindi makapaniwala sa pagkatalong nakamit nitong si Michael laban sa isang tao. Gayun din, napakarami nga daw resources ang kanilang kinolekta ang nasayang lamang buhat sa naturang insidente. Ngunit ang kanilang kaguluhan ay pinahinto lamang nitong misteryosong individual na seryosong isinaad na huwag nga raw sila kikilos ng padalos-dalos. Totoo nga raw na nawasak na ang kanilang blood wayport, subalit hindi naman nawala sa kanila ang lahat. At ang matukoy ang kinaroroonan nitong si Alice ay sapat na sa ngayon at labis na pinakatatandaan ang pangalang Kang Jin-Hyuk. Makalipas pa nga ang ilang oras ay muli namang nagkamalay na etong binata na agara namang masayang kinaumusta nitong si Teresa. Gayun din, pinagmamasdan ng lahat ng iba pa niyang mga kasamahan. Nahihiya nga etong si Teresa buhat sa di sila tumupad sa naging payag nito na hindi tutungo sa kanilang lokasyon. Gayon din sa klase ng pansamantalang higaan na kanyang ginagamit. Isinaad nga nitong dalaga na wala na silang naabutang naroroon maliban sa kanya na sinagot naman ni Jin-Hyuk na buhat nga raw na patay na etong sina Michael habang nag-aalala din sa kasalukuyang kalagayan nitong si Alice. Ngumiti nga etong binata kay Teresa at kasabay na nagpasalamat. Gayon din, pinuri ang lahat buhat sa kanilang kooperasyon upang magtagumpay ang kanilang misyong isinagawa, kaya't masaya nga niyang nawika na kagaya nila ay gutom na rin siya at oras na upang kumain.